Congressman Lice, magandang hapon po. Thank you for joining us. Welcome back to Storycon. Thank Hi, you, Ed, Congressman. Ronald, and Ami. Yes. Magandang hapon, Good Kong. afternoon. Good afternoon. Magandang Kong, hapon. ba't di ka sumama doon sa Kwan, sa West Philippine Sea? Wala naman nag-imbita eh. Hindi, inimbita kita Saka eh. pangalawa, baka sa edad ko hindi ko na kayang mag-jet ski. Eh, si Kong Dada nga pwede. Si Kong Dada nga nag-jet Sila? ski. Si Kong Dada. Ay, bata pa yun. Bata pa yun. Ilan tanong mo si Bilang- Kong Sakay lang sa barko, Ako, eh. Kong. 40s. Ha? Mga 40s. Si Kong Sakay lang Elise, sa boat. Kong Elise kasi 40s din yan eh. Hindi, ano na ako. Sakay lang sa ako. boat. 30 years ago. Oh. 65. I'm 65. Teka, naghuhugutan ng edad dito. Teka, iiwas ako ng konti. Baka ako Pero tamaan ng ako, kinulati. Congressman, nagtatanungan ngayon about your vote, your non-vote. Or I your already, move ano, regarding I the already- impeachment of the Vice President. I already made a statement regarding that. Oo. Oo. Sabi ko, Kaya tinatanong namin. I will abstain from voting. I was not allowed to ask questions to the witnesses. So, tapos nung nakita ko na weaponize yung mga agencies of government, I think may semblance na ng impunity. And this if we will allow this, then not only BP Sara, but yung mga opposition, they suffer the same fate. Ano I yung- do not believe that this Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional duty to uphold accountability. So, Congressman, kinokontra mo yung posisyon ng mga party mates mo at saka mga kaalyado nyo? Wala namang position, official position, ang Partido Liberal. Ah. Sir, Walang official. I understand, sir. Sa ganitong kaimportanteng issue, walang posisyon ng Partido Federal? Wala, hindi nagkaroon ng pagpapatawag ng pagpupulong tungkol dito. Ah, bakit kaya? Eh, Ayun ang hindi ko alam. napaka-importante Even nito. during the impeachment of President Marcos, wala rin. Wala rin official position. The same thing with Pero ano- BP Sara. Ano yung na-weaponize ng mga institusyon? AMLAC? Hindi lang, COA, NBI. Sir, Delikado yun. yes, sir. Sir, I understand if you feel like Congress has no moral ascendancy to decide on VP Sara's case, but I suppose that you would think that you have the moral ascendancy to make your own decision on whether or not Yes, but there's I don't probable want cause. I don't want to be a part of this moro-moro. We cannot claim to be the vanguard of the Constitution and for almost 39 years. We have deliberately ignored one of its clear mandates, the anti-political dynasty law. We only use the Constitution when it's convenient to us, to our self-interest. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted. It is marred by the backdrop of billions in allocations for infrastructure, ayuda, etc. To many, this raises serious doubts. If really the purpose is accountability or just political leverage, let us not pretend we are witnessing is not a principled process but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties. This is no longer about truth. This is about power. I refuse to be part of a political spectacle that brings no real benefit to the Filipino people. Habang mga Pilipino ay nahahati, DBS, Pinks, Dilawan, Loyalista, nag-aaway, nag-iinsultuan, nagkakanya-kanya, ano ba talaga ang pinaglalaban? Bayan ba? O kapangyarihan? Pati yung ibang mga kasama ko sa Bila, kung tira, ina-accuse ako na Sara daw ako dahil ayaw ko ng proseso. Pero nakikita ko, marami rin, mga Marcos apologists na. Hindi na unity ito, uni-away, uni-nakaw, ayaw kong maging parte nito. This is not about accountability. This is about partisan politics. This is about destroying your enemies. This is not about evidence. Pati si Madriaga, pinatulan. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. Pero di ba, Kong, ganyan naman talaga yung politika natin kahit nung panahon nyo, nung panahon ni Digong?
Di ba, sangkatutak ang dynasty, sangkatutak ang impunity, sangkatutak ang corruption, Kaya nga nilabanan ko yun noon. sangkatutak yung Kaya ano, nilabanan di ko ba? yan noon. Unprogrammed Kaya funds. nilabanan ko noon. Oo. Parang Nilabanan ko yun noon. Oo. Ngayon, nilalabanan ko pa rin. Natatandaan mo, Ronald, Oo. tinanggalan ng pondo yung distrito ko dahil sa aking pakikipaglaban sa war on drugs, sa mga political dynasties. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ibig sabihin dahil kalaban ko si Duterte, pababayaan ko na yung pagtanakaw ng Administrasyong Marcos. Pero di ba may sinampa rin mga kaso sa Supreme Court tungkol dito sa unprogrammed funds? Kasama rin yung mga Kaya kasama nyo lumabas sa na yung minority. katotohanan. Oo, kasama nyo Lumabas rin na yung yung katotohanan. Oo. Hindi, ibig ko lang sabihin, yung mga kasama nyo sa minority, nag-file din, di ba? Sa Supreme Court. Kaming dalawa lang Oo. ni Congressman De Lima. Kaya nga na lumabas na yung mga dokumento, lumalabas na talaga na tolerate ng Executive Department yung release ng mga unprogrammed appropriations for flood control projects. Mhm. But sir, Pero in regardless choosing... of loyalties, Congressman, regardless of political alliances, wala kayong nakikita ditong aspect na pinopursue talaga yung accountability, in fact, nung Vice Presidente? Mahirap kasi motivation iba eh. So mahirap. Sana kung pinagtanong man lang kami, at least kahit paano, nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-examine yung mga witnesses. Ako sa tingin ko kasi Ami, ang tingin ko, ano man ang maging resulta nitong impeachment, matanggal man si Sara o hindi, ang panalo dito hindi naman mga tao yung mga politiko lang. Pero kung halimbawa itong lumabas sa AMLAC, hindi niyo ba nakikita na compelling evidence yan? Na mismo yung akusado hindi na dinenay na dumaan yung ganyong kalaking pera na wala sa kanyang sal-end. Hindi nga nag-participate kasi nga hindi binigyan ng pagkakataon para ako man, ba't ako magpa-participate kung hindi ko naman pwedeng i-question yung nag-present, yung AMLAC. Pero sinabi na nga ni Jervil, di ba, kaya daw, because it's not yet a trial, kaya daw hindi pa matanong yung mga Hindi naman inimbitang fair mga Hindi naman tao. fair. Hindi naman fair yung mga alam naman natin ang punot dulo nito. Nung simula pa lang noong 19th Congress, gusto maging presidente ni Martin Romualdez. Kaya ang ginawa niya, in-incentivize niya yung mga congressman to go against Sara. Ang problema, hindi na control. Ang naging primary gusto nating panagutin si Sara because of 125, 500 million. Pero ang ginamit para panagutin siya, trillion naman. Anong ibig sabihin nun? Yung flood control, you mean? Parang non-sector The budget naman and yun. the flood Parang control. ibang issue naman yun. Di ba? Hindi ibang issue yun. Di ba ibang issue yun? Kasi kaya nga sabi ko, wala naman dito si Speaker Martin. Parang hindi na siya kasama dito sa labanang ito. Yun ang akala mo. Oo. Yun ang akala mo. Hindi, yung sinasabi nyo na may plano siyang tumakbong presidente, meron pa ba ngayon yun? Wala na ngayon yun. Parang nakakatawa Wala naman kung may plano pa siya. Oo. Wala na ngayon. Pero nagsimula yun. Hindi, pero ngayon, ano yung issue halimbawa rin? Di ba impeachment ito ni... Meron bang gustong lumabang kay Sara dito? Kaya siya kinakasuhan? Well, hindi ko alam sa kanila. Pero ako nga, sabi ko, I will not be part of a process, a constitutional process na hindi naman pinapursue because of our mandate, but because of partisan politics. Pero sabi nga ni Ami, di ba, ang usapin dito, probable cause, hindi pa ito yung trial. Kaya nga sabi ko, we are not allowed to ask questions. So, ayoko na lang. Kaya nga hindi na ako umattend eh. Hindi naman kami bibigyan ng pagkakataon na magtanong. Ayoko umattend. At nakita ko naman yung sistema na talaga namang partisan talaga. At kaya ang ginawa ko na lang, hindi na ako. I won't be part of this. Moro-moro. Pero kung kayo sa tatanungin, did you find any probable cause in all the pieces of evidence Dun sa submitted by mga AMLAC, among other things? Ang nakita ko lang na mahirap, kailangan sagutin mabuti.
Kasi I will be insignificant naman. I'm sure there will be enough votes to bring the impeachment to the Senate. No? So, ang nakikita ko lang dapat talagang sagutin ni VP Sara, bakit yung cash deposits na ilagay sa others? Bukod doon, wala na akong nakita ng iba. But sir, wouldn't that be enough already? And what about the other AMLAC numbers that were given out? And the Hindi maliwanag yun. And the Hindi maliwanag yan. Sa tingin ko, hindi maliwanag yun. and the yung the threats raised by the Vice President in 2023 against the First Family. Well, I've been consulting. I've been consulting to with my lawyers regarding the criminal aspect. Ang sa tingin nila hindi hindi kung idemanda man siya ng grave threats hindi maliwanag na makokonvict siya. Mhm. So sir, yung mga pumasok na 700 million, 600 million, 500 million from 2007 until 2012 does not raise any red flags with you? Well, sabi ko nga, pagdating sa aggregate amount yun, ako, pagka wala naman akong pera, pero halimbawa nagnegosyo ako, ang puhunan ko, halimbawa 100, ang kinita ko, 20 pesos. Ibig sabihin, ang pera ko lang doon, 20 pesos. Pero ang lalabas na transaction, 120 pesos. Hindi maliwanag, hindi conclusive. So, unless I am biased, politically biased against the Vice President, siguro, ako, I am not for Sara. I will not vote for Sara. I will not campaign for Sara. Pero ayoko nang nangyari na proseso. Pero kung mismo yung mga abogado niya, hindi kinontest na may ganung pera na contradictory sa kanyang salin. Ang sinasabi lang nila, Strategy nila yun. ang tawag Strategy dito nila ay yun others. Ang tawag dito ay others o ang tawag ng iba ay dumaan lang. Dumaan lang daw sa bahay. Parang ang labo ng paliwanag ng mga abogado. Hindi, kaya nga, Ronald, alam ko naman, Ronald, na yan ay aakyat sa Senado. At aakyat yan sa Senado, then bahala na ang Senado na ilabas lahat yan. Dapat ilabas niya lahat. Pero dito, yung proseso ang kinakwestiyon ko, hindi yung ebidensya. But sir, I get what you mean. You have questions over the motives, but at the same time, kasi you also say that there's at least one problematic area which you think the Vice President should also be addressing, which is yung others. So at the very least, so at the very least, meron pong isang nakikita kayong sabit. But also at the same time, But I don't want to be part of the yes, sir. process. Yes, sir. I understand. In So the that's end, why I you're looking at the abstain. big picture. You don't want to be part of the process. But at the same time, in choosing to avoid taking a vote in what you believe is a fight between two families, aren't you also in effect already taking a side instead of No, your own side? Instead of I'm your not own taking side. a side. Instead of I'm your not own taking a side, side where because- you can make a decision based on what you think has merits. No, ang position ko dito, whether VP Sara o ma-impeach o hindi, talo pareho ang tao. Walang panalo ang tao. Ma-impeach, sir, o hindi? Bakit po? Bakit po? Kasi sinasabi ng iba, it's about accountability. At pera ng taong Sa akin nga, bayan yung hindi. involved na. Sa akin nga, it's not about accountability. The motive is not accountability. I won't be a Pero part kung of that. Kasi nga, kung mapapatunayan ng Senado, it's still a political process. Di ba? Talaga naman impeachment is a political process. Evidences, kaya nga, evidences It will is a be- political process. It's a numbers game. Yes, it's a political Tama naman process, and I don't want to be a part of a moro-moro political process. You think marami-rami po kaya kayo sa House na ganyan ang pakiramdam dito sa nangyayari ngayon? Sa tingin niyo? I'm not talking to anybody. It's just my own personal position, and I'm not convincing anybody.
So, sir, in the end, you're not convinced of the merits of whether there's probable cause in any or at least one. Not But I think convinced of anything eh. Process at saka Yes, yung I laman. am not Oo. truly convinced because I was not able to ask the right questions. But yeah, I understand, sir. But at the same time, this is probable cause we're looking at, which is has a very, very low threshold compared to a trial. Trial court. Yes. On another note, Kong, nabanggit nyo, lumabas sa news kasi na tinutulak nyo daw si Mar Rojas as a possible Yes, presidential candidate sa 2028. No? Nung nakausap ko siya, Yes, parang, we are. parang hindi siya interesado. Well, alam mo si Mar Rojas, sa pagkakakilala ko siya sa kanya, para siyang nanligaw, nabasted. Siyempre, masama loob. Pero nakita niya naman yung nangyayari sa bayan. Kung paano sinasalaula ng Duterte at ng Marcos sa loob ng 9 na taon. Tingin ko, nalulungkot siya dahil mahal niya yung bayan. At sa tingin ko, kung mahal niya ang bayan, kung may panawagan, kung may pagkakataon, palagay ko ay tatayo siya, lalaban siya para sa bayan. Kasi ang problema, sa ating ang tinitingnan natin yung mga kandidato. Kung sino yung malakas, kung sino yung dapat, yung pwedeng manalo, ang tinitingnan natin. Pero hindi natin tinitingnan yung maling kaisipan ng mga tao sa pagpili ng mga giging leader. Dapat yung qualified, dapat yung competent, dapat yung trustworthy, yung may integrity. Tingin ko siya yung may, sa lahat ng gano'n, siya yung pinaka-qualified. Kaya dapat baguhin natin yung tao, hindi tayo maghanap ng kandidato na pwedeng manalo. So tingin nyo, Kong, Baguhin natin yung isip ng tao. mababago yung tao in the next 1.5 years? Ako, revolutionary ako mag-isip. Revolutionary ako mag-isip. Kasi kung hindi, gano'n na naman tayo sa susunod na 6 na taon sa 2028. So ang gusto nyo ay hindi usapin to ng lesser evil. Usapin ito ng isang perfectong kandidato. Yes. Ang tingin ko, kung si Mar ay lalaban, masayang-masaya ako na ikot, mga kampanya, magpapaliwanag sa mga tao. Okay. Sir, Congressman, kung hindi impeachment, kung sakasakali lang down the line, sa tingin nyo pwedeng panagutin si Vice President Sara for certain acts in Yes, a of criminal course. investigation? Sa tingin nyo? Yes, of course. Yes, of course. But dito sa BBM administration, walang lugar ang justisya dito. Mm. Dito sa BBM administration, walang lugar. Kasi yung motibo, hindi naman para sa justisya, kundi labanan sa kapangyarihan. But sir, in that case, wouldn't you be looking for justice based on who imposes the justice, not on whom justice Yes, because- should be imposed on? Because during the first years of President Marcos, he is defending Duterte from the ICC. Imagine? Because nagkalaban na sila, so kung hindi niya kalaban, wala yung justisya. Pero Kong, yung mga Pagkakalaban, may hustisya. pero yung mga nagtutulak sa impeachment, hindi naman lahat 'yon kasama sa unity team eh. Marami naman doon. Pardon? In fact, they were marami naman doon opposing from the very the start. unit team. Pardon? May mga lumalaban diyan o sumasang-ayon sa impeachment na dati pa talagang anti-digong, anti-impunity. Hindi ibig sabihin na Ginagamit nga sila ng Marcos, kaya ayaw kong paggamit. So sila Laila de Lima ginamit ng mga Marcos. Sila Chel Jokno? Yun ang aking opinion. Okay. Maaring tunay yung kanilang hangarin ng pakikipaglaban. Nakita ko naman yan na talagang pero hindi ko rin masisisi si Congressman Laila dahil doon sa hirap na dinanas niya noong panahon ni Duterte.
Kasi sinasabi nga ng mga tao, Congressman, it's real politics eh. Talagang may papasok at papasok dyan na politika. At kapag nagkaroon ng ganitong opportunity, we should just grab the opportunity to pursue someone for yung mga kasalanan nga sa bayan. Yun ang sinasabi pero nila. It ang doesn't tingin ko matter if dyan- it's politically laced. Ang Di tingin ba? ko diyan, dahil sa paggamit na weaponize sa mga ahensya ng gobyerno, kung pababayaan niya, magtutuloy-tuloy yung paggamit niya. Actually, kung may impeach si BP Sara, yung mga dilaw, ang kalaban na yung pula. Mm-mm. So, anong problema ron? Talaga Pagka naman sa hindi politika, na-impeach si Sara, sa politika naman hindi, talaga pag hindi naman na-impeach si Sara, wala namang panlaban ng pula, saka pa lang pupunta sa dilaw. Talagang ganyan ang dito sa Pilipinas, di ba? Talagang mayak-maya tayo Kaya nga. I nagre-realignment. don't want to be a part of it. So, basta ako, Oo. meron akong personal money, power, or I won't be swayed by money. Basta I will not to anybody. O ay naninindigan sa prinsipyo at wisdom, resulta naman ng aking discernment at resulta naman ng aking panalangin sa Panginoon. Okay. 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 We'd like to say thank you to Caloocan 2nd District Congressman Edgar Arice. Sir, maraming salamat for joining us this afternoon. Salamat, Ingat po. Kong. Thank you, Salamat. Congressman.